napaka-controversial sa People's Initiative na inihain ngayon sa Kongreso, di ba? Nung pinasa nila sa COMELEC. Pero nagkalit-silitsi kasi nagkabukingan na ang tinatawag nila na People's Initiative ay fake People's Initiative. At nabuking na si ano pala ang may gawa niyan, si Tambaluslos na tinatawag nila, si House Speaker Martin Romualdez, at umalma ang ang Senado. Pero ang tanong, bakit ba nagkakagulo sila ngayon dahil sa People's Initiative na yan? Kung saan nakasaad doon sa petition sa People's Initiative sa Article 7, Section 2, kung saan ay gusto nila ng charter change at gusto nila ng ng Constituent Assembly lang, yung mga congressman lamang ang magbubuklat at mag-aaminda ng saligang batas natin o Philippines Constitution in 1987. Bakit umalma ang mga Senado? Kasi bicameral yon, di ba? Ang gusto kasing palabasin ng Kongreso ay pagsamahin ang Senado at Kongreso sa pagboto. Outnumbered ang Senado, ilan lang sila ang mga senador, di ba? 24 lang sila, tapos ang congressman 300 plus, so wala talaga silang laban, kaya umalma yon. Ang tanong, ano ba talaga ang laman o ano pa talaga ang dahilan bakit naisipan nilang ipasa ang People's Initiative? Ganito kasi yan, parang parang nagiging political manipulation. Sinasabi nila na People's Initiative, ibig sabihin ng People's Initiative, inisyatibo ng taong bayan, hindi naman. Nagpapakalat sila ng mga pirma, ng mga signature campaign na kumbaga gusto ng taong bayan ng charter change na amyendahan ang batas, ang saligang batas. Ang tanong, galing ba talaga yan sa taong bayan? Hindi naman. Kasi ang totoong People's Initiative ay galing yan sa purok. Pagkatapos ng purok, sa barangay, ipapasa sa barangay, pagkatapos ipapasa naman sa Department of Interior and Local Government sa city, tapos ipapasa sa probinsya, tapos sa nasyonal. Ganyan. Yan ang totoong People's Initiative. Galing sa pinakamababang antas ng ating pamayanan, kung saan nandun ang lahat ng mga tao from the smallest unit of the government papunta sa national level. Yan ang totoong People's Initiative. Kumbaga, inisyatibo talaga ng taong bayan. Ang ginawa nila, political initiative naman yan, kasi galing sa mga congressman at allegedly galing talaga ang idea na yan kay House Speaker Martin Romualdez. Sariling inisyatibo niya yan, kaya nga nababalutan siya ngayon ng kontrobersyal, kasi ang gusto nilang palabasin, gusto talaga nila na magiging parliament government ang Pilipinas. Kung marinig niyo ang sinasabi ng ating former President Digong Duterte, Tatay Digong, sabi niya, ang gusto talaga ni Martin Romualdez ay magiging parliament ang ating gobyerno. Kumbaga, ang presidente ay i-elect ng taong bayan, pero ang isang punong ministro o prime minister, ang mga congressman lamang ang siyang pipili at boboto, kung saan sa buong Pilipinas ang mamumuno ay ang punong ministro na, at ang presidente ay parang symbolic na lamang siya na as a leader. So diba, so nagkakaalaman na, nagkakabukingan na, at ito ang dahilan kung bakit nagkahati-hati tayo ngayon, ang buong Pilipinas, ang Duterte Marcos. Kumbaga, nagkagagira na sila. Ang kanilang political, ang kanilang unit team ay parang nahati na talaga, nabiyak na talaga. Kung makikita nyo naman, dahil sa ginawa sa People's Initiative, nagkakagulo tayo ngayon. At kung tutuusin, ang sinisisi pa nila ng mga Duterte ay si PBBM, kasi wala siyang ginawa. Siya naman ang presidente, pinsan niya ang tinatawag ng tambaluslos na sa speaker, pero wala siyang ginawa para pigilan yun. Sana pinigilan na niya yun para hindi na aabot sa ganito pa, di ba? Kasi mali ang motibo sa People's Initiative. Ang lumalabas kasi ay political manipulation o hunger of power. Kasi nga,
gustong palabasin, sabi nga ni Atty. Glenn Chong, parang gustong palabasin raw na ang utak ng lahat ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Parang gusto niya after 6 years sa pagiging pangulo kay PBBM, gusto niya ang papalit sa pagiging presidente at mamumuno ay si House Speaker Martin Romualdez, at pagkatapos niyan saka naman ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Yan ang gustong palabasin na sinasabi ni Atty. Glenn Chong na yan talaga ang mangyayari. Kaya gusto nila ng parliament government. Kaya ito tayo ngayon, nagkakagulo. So, para sa akin, may personal opinion na hindi pa ngayon ang tamang panahon sa charter change. At kung may charter change man na mangyayari, mas pipiliin ko pa ang federal form of government kaysa parliament government. Pero ito nagkakaguluhan na, nagkakabukingan na. Sabi nga ni Tatay Digong, pasensyahan tayo, kaibigan ko ang presidente, pero para law na pumasok sa alanganin si PBBM, kaya ito wala siyang choice, nagalit na at nairita, so nailabas na ang mga salitang hindi dapat ilabas. At sabi pa nga ni Basti Duterte, dapat mag-resign na niya kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang pinsan. So sa iyong palagay, sang-ayon ka ba sa People's Initiative o hindi? Just comment down below, okay?